Alam mo, naintindihan ko yung mga ibang supporters ni Rodrigo Duterte at kung bakit nila siya sinuportahan. Dahil nga, anti-crime siya. Yun ang nagugustuhan ng mga Duterte supporters sa kanya, that he is tough on crime. At dahil daw sa kanya, meron daw peace and order. May kapayapaan at meron din kaayusan. At may kaligtasan tayo. At agree ako dito sa sinasabi nila na kailangan talaga naman tough on crime tayo. At dapat magkaroon ng kapayapaan sa ating mga lungsod. Pero alam mo kung saan tayo nagkaiba? Kung paano makamit yung kapayapaan. Kasi po, hindi ako naniniwala dito sa pamamaraan kung paano ni Duterte ginawa itong kapayapaan na to. Yung mga pagpatay ng ating mga kababayan na basta-basta na lang. Kasi naniniwala ako na pwede naman makamit itong peace and order, yung safety, security, sa tamang paraan na sang-ayon sa ating batas. At ngayon, gumawa ng isang initiative yung ating DILG called the Safer Cities Initiative. At ang sabi dito sa Safer Cities Initiative Act na to, it aims to enhance public safety by boosting police visibility and presence in high-density urban areas. To make Filipinos feel safer and to reduce crimes, it focuses on community policing, school security, and stricter enforcement of local ordinances against consumption of alcoholic beverage and being topless or half-naked in public places, excessive noise, and strict curfew for minors. At makikita mo dito na ipinapatupad nila yung ordinansya para ipagbawal na yung mga ilang bagay. Unang-una, may ban against drinking liquor and intoxicating beverages in public places. So bawal na yung mga inuman sa mga kalsada o sa harapan ng bahay nyo. At para sa akin, agree ako dito. Kasi alam mo, ang kadalasan ng umpisa ng away ay yung mga inuman na yan na nagkakaroon ng liquid courage, tapos gusto nila makipagsuntukan, sapakan o mambastos ng ating mga kababayan at nahaharas yung ating mga kababaihan dahil dito. Yun ang problema pag maraming mga lasing na nasa public places. At tingin ko malaking tulong yan para mabawasan ang mga krimen sa ating mga lugar. Pangalawa, bawal daw maging topless or half-naked sa mga public places. Alam mo, dito sa ordinansyang to, I don't personally agree with it. Especially dito sa Pilipinas na ang init talaga. Pero naintindihan ko kung bakit nila to ginagawa. Dahil nakikita ko din naman ang gustong mangyari ng DILG dito. Na ayusin natin yung itsura natin. Dahil pag disente yung pananamit natin, makakatulong din yan para maging mas disente yung ugali natin. Pangatlo, regulating noise and prohibiting excessive, unnecessary, and unusually loud sounds in residential and public places such as those coming from videoke machines and other amplified audio devices, among others. LGUs are highly advised to allow the use of such machines and devices from 10 a.m. to 10 p.m. only. Agree ako dito. Dahil kadalasan ang pinag-aawayan ng mga magkapitbahay ay yung mga maiingay na kapitbahay nila lampas ng 10 o'clock ng gabi. Kasi may iba natutulog na, kailangan pang pumasok sa trabaho ng maaga, tapos may iba dyan, nagbi-videoke pa o nagpapatugtog pa ng malakas na nakakastorbo na sa mga kapitbahay nila. At sunod din dito ay yung institution of curfew hours for minors, especially loitering and roaming around on public roads consistent with applicable laws, jurisprudence, and child protection policies. So dito naman may curfew hours na ang ating mga kabataan. Kailangan makauwi ka na at nasa bahay ka na pag 10 o'clock na ng gabi. At sangayon din ako dito kasi may mga ilan sa ating mga kabataan ay tumatambay lampas 10 ng gabi at gumagawa ng mga kalokohan. At ang nakikita ko dito sa ginagawa nilang Safer Cities Initiative ay what we call prevention. Yung gumagawa na tayo ng paraan para maiwasan ang gulo at ang krimen. At ngayon, halos isang buwan na since naumpisahan itong Safer Cities Initiative at nakita ng DILG at ng ating kapulisan ang pagbaba ng krimen sa ating mga lungsod. At according to the PNP, bumaba ang mga krimen sa ating lungsod since nag-umpisa itong Safer Cities Initiative na to. Pero nakapagtataka lang, may slight increase daw sa mga pagnanakaw. So tingnan natin yung report nila dito. Sabi dito that yung mga homicide cases dropped by 39.3% from April 6 to April 14 compared to March 28 to April 5. Tapos physical injury cases bumaba din by 22.7%. Rape went down by 22.9% and murder went down by 9.8% during the same period. Pero ang tumaas daw ay yung theft by 1.5%. Kaya nakikita nila dito na baka nga epektibo itong Safer Cities Initiative at naniniwala ako na makakatulong talaga to. At magandang balita yan. Kasi pag tinignan mo, yung pagbaba pa lang ng homicide cases by almost 40%, at yung pagbaba pa ng mga iba't ibang mga index crimes o yung mga malalang krimen,
tulad ng rape, physical injuries, murder ay malaking bagay. At naniniwala talaga ako na nakakatulong ang pagiging disiplina ng mga Pilipino para sa pagbaba ng krimen sa ating mga komunidad. At dito mo nakikita na kaya naman pala magkaroon ng kapayapaan, kaligtasan, seguridad at katahimikan na walang basta-basta na lang pinapatay. At natutuwa ako sa trabaho ng ginagawa ng ating DILG ngayon at sa pamamalakad ng ating DILG Secretary John Vic Remulla. At mukhang may sinseridad ang ating DILG Secretary na talagang ayusin ang ating mga lungsod at tulungan ng ating mga kababayan na magkaroon ng security at saka safety sa kanilang mga lugar. Kayo, ano tingin nyo? Agree ba kayo dito sa ginagawa ng DILG? O tingin nyo ba anti-poor to? O kaya sobrang tinatanggal ang ating mga karapatan? Sulat nyo lahat sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng video, make sure to subscribe to my social media channels para sa ganun makuha mo pa ang mga ganitong klaseng informasyon. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo mula sa aking susunod na video.